i-purge itong mga nasa kampo ng Duterte para pwede ding retaliation. Alam naman natin, mahilig naman si BP Sara sa revenge, sa paghihiganti. So maaring ito na ang panahon, no, para magawa niya ang kanyang revenge dito kina Bongo at kina Hanilet, no? So mga kaibigan, alam naman niyo siguro ang mga issue ngayon na ito pong si Hanilet ay nagrereklamo, di ba, na hindi na daw siya pinapalapit kay dating Pangulong Duterte, no? So bago natin i-proceed, no, yung ating topic. Good afternoon, Ma'am Merly. Good afternoon din po sa inyo, no? PBBM pa rin kami. The same po tayo, no? Suportahan po natin ang ating Pangulo na nagtatrabaho at hindi nag-world tour, no? So, tuloy na po tayo. So, yan po mga kaibigan, marami pong nagsasabing maaring revenge na itong ginagawa ni BP Sara Duterte sa kampo ni Hanilet at ni Bongo, no? How true, gaano yan katotoo, no? So, si Hanilet po mga kaibigan, Bongo's closest ally, ay barred from visiting Duterte. So, hindi na po siya pinapabisit, no? Itong si Hanilet. Eto nga po, sa isa kong post, ang sabi ko no doon, ito kasi yung pagkakamali ni Hanilet. Bakit? Na hindi niya pinilit si Duterte na magpakasal sa kanya. Gayong may anak na sila. Annulled naman si Duterte, di ba? Pero hindi niya man lang pinilit na magpakasal sa kanila. Na meron naman silang Kitty Duterte, no? So, eto ngayon mga kaibigan, dahil siya ay hindi legal wife, hindi siya kasal kay Duterte, ayan, pwede nang gawin ni BP Sara Duterte ang lahat para siya ay ilayo kay Duterte. Pwede na kasi hindi naman siya asawa eh, hindi naman siya kasal eh. Sabi nga noon ni BP Sara, di ba? Mga girlfriend lang. Diba? Mga girlfriend lang sila. Ayan, sabi ni BP Sara, yung mga girlfriend nasa labas, nag-away-away. So mga girlfriend lang, hindi kasi siya asawa. So ngayon, eto po mga kaibigan, ang problema pa dyan, no? Yung kanilang mga pinag-aawayan ng mga ganyan, no? Gustong ibenta ni Hanilet yung bahay ni Duterte, ayaw ni Sara. Oh. Sino ngayon ang mas may karapatan? Si Hanilet o si Sara? Mas may karapatan yung anak. Dahil siya ang anak. Hindi naman asawa si Hanilet eh. 'Di ba? Kinakasama lang siya. So, wala po siyang karapatan. Kaya, yan. Imbis na ibenta ang bahay, sinunod na lang si Sara na hindi ibenta. Kasi nga, wala naman siyang karapatan. Siya po ay kinakasama lang ni Duterte. So, ganyan ngayon ang problema, mga kaibigan, no? So, ngayon, eto na. Pagdating pa sa ganito, yung mga mana-mana, yung mga asset ni Duterte, tiyak, mag-aaway na yung mga yan dahil syempre kapag ikaw ay hindi legal wife, wala ka namang karapatan sa ganyan ng asawa mo, ng kinakasama mo, di ba? Wala kang karapatan. Walang karapatan si Hanilet sa ganito ni Duterte. Pwede lang ang mabigyan, no? Pwede lang mabigyan ay si Kitty dahil yun ang anak at kanyang ina-acknowledge na anak niya. So in short mga kaibigan, kitang-kita na natin ngayon yung pagbubungguan ng kampo ng mga Duterte. Ang gulo nila guys, no? Ang gulo nila. Ganyan, yan ang gusto ng mga DDS. Magulong buhay, magulong pamilya. Yan. Ganyan ang gusto ng DDS, no? Yan ang kanilang mga idolo, yung magugulo, no? So, eto pa mga kaibigan, no? Nagpapa-shoutout pa-shoutout daw kay Jack Colleen. Sabi ni Nice Guy. Shoutout daw sa iyo, Jack Colleen, no? So, eto pa mga kaibigan, sabi po ni Harry Roque, iniinsulto at binabaliwala na ng kampo ni Sara. Yan. So, yan mga kaibigan, si Bongo, no? Si Hanilet po kasi ay Bongo's closest ally, barred from visiting Duterte. So, hindi na po siya pinapavisit kay Duterte. Ang sabi naman ni Harry Roque, no? Iniinsulto at si Harry Roque naman po, no, ito naman pong si Harry Roque ay iniinsulto na at binabaliwala na rin ang kampo ni Sara. 'Di ba? Sabi nga ni Kaufman, wala daw gustong kumuha kay Roque at umuwi na daw sa Pilipinas, no? Yan po ang sabi ni Kaufman, no? Inaatake niya si Harry Roque publicly. So nag-aaway na din yung mga DDS influencer, sina Maharlika, sina Joey, at yung mga iba pa, nag-aaway-away na kesyo malakas daw magsipag-solicit
Kesyo pinipirahan daw yung mga OFW, kinakwartahan daw yung mga OFW. So kita natin mga kaibigan na nag-aaway-away na yung mga kampo ng mga Duterte, yung sa pamilya at saka pati yung mga DDS influencer. Nag-aaway-away na po sila, no? So eto na ngayon mga kaibigan, no? Hanggang ngayon, guys, eto ha, tignan nyo ha, eto red flag to eh. Si Bongo, mga kaibigan, magmula nung si Duterte ay nasa The Hague na nakakulong, never pang bumisita si Bongo. Kung titignan natin mga kaibigan, si Bongo po ay kanang kamay ni Duterte. At si Bongo po ay itinuring na anak ni Duterte. At mas pinaniwalaan ni Duterte nung panahon na siya ay presidente. Mas malapit po si Duterte kay Bongo noong panahon na si Duterte ay presidente. Nandyan nung kahit na hindi niya makita ang kanyang mga anak, kahit na hindi niya makasama ang mga anak niya, basta dito siya, kay Bongo. Dito siya naniniwala kay Bongo. Kaya nga po nagkaroon ng matinding pagsiselos at galit, no? Yung mga tunay na anak ni Duterte, sina Sara, sina Basti, nagkaroon sila ng galit, no? Dito kay Bongo, maging si Sara. Dahil yan sa pagpapakita ni Duterte na paborito niya si Bongo na kanyang kanang kamay. Yan po yun, no? So nakita po natin yan mga kaibigan, no? Noong 2021 election, kung inyong maaalala, nakita po natin yan, yung pag-aaway ng mag-ama ng dahil kay Bongo. No? Nakita po natin yan. Ito po si Sara Duterte ay pinipilit na tumakbo sa PDP laban para magpresidente. Pero ayaw niyang tumakbo dahil nandyan si Bongo. Ibang ang gusto ng PDP laban noon, si VP Sara ang presidente. Si Bongo naman ang vice-presidente. Pero hindi talaga siya, ayaw talaga niya kasi galit po talaga. No? Galit po talaga si Sara Duterte kay Bongo. No? So ayaw niya at malaki ang kanilang tampo sa kanilang tatay. Kita po natin yan mga kaibigan. At sa mga ilang mga balita noon na eto pa lang mag-aama itong si Sara, sina Baste, sina Pulong, hindi pa lang nila nakakausap at nalalapitan ang kanilang tatay ng basta-basta. Kailangan pang dumaan lahat kay Bongo. So in short mga kaibigan, kung titingnan natin yung relasyon ni Duterte kay Bongo, guys, sobrang napakalapit nila. Mas mahigit pa sa tatay ang pagturing ni Duterte kay Bongo. Pero magtataka ka, bakit hanggang ngayon ay hindi man lang makita ang anino ni Bongo sa The Hague? Kung talagang siya ay itinuring na tatay, no? Kung talagang itinuring niyang tatay itong si Duterte, at kung si Duterte ay talagang tinuring siyang anak, na sobra-sobrang kanilang banding noong presidente pa si Duterte at nung mayor pa ng Davao si Duterte, bakit anino man lang ni Bongo ay hindi makita sa The Hague? Ganyan ba ang pagmamahal? Kung talagang mahal ni Bongo si Duterte, bakit hindi man lang niya ito sinilit sa The Hague? Yan ba ang pagmamahal? Di ba kung mahal mo ang isang tao, ay magkukumakog ka na pumunta at dalawin siya para nang sa ganun ay makita mo ng personal ang kanyang kalagayan. Lalo na at maraming mga balita na kesyo siya daw ay payat na ngayon, kesyo ganito daw. Di ba dapat ay nagkukumahog si Bongo para makita niya si Duterte? Pero bakit tila hindi yata niya pinapansin si Duterte? At bakit tila hindi siya nagpapakita doon sa The Hague? So yun mga kaibigan, eto. Bakit bang galit itong si Sara dito kay Bongo? May mga balita mga kaibigan na si Bongo ang nagpakilala kay Hanilet, kay Duterte. May mga ganyang balita na si Bongo ang naging parang tulay para kay Hanilet at kay Duterte. Kaya daw, no, ganyan ang galit nitong si VP Sara kay Bongo. So kita natin yan mga kaibigan, kahit hindi na kailangang i-memorize yan, kitang-kita natin yan sa lahat ng kanilang mga kilos, mga galaw. Tingnan natin itong isang post, no, ni Otto Jorel. Okay. Bongo is more comfortable with Hanilet than Zimmerman. That is why Sara Pulong Imbaste hated Bongo in a subtle way. The children has no choice but to abide with Papa Digong that Bongo
is the tunay na alila ng kanilang ama. A couple of months back, in the Maisog Rally in Pampanga, minura ni Baste si Bongo. Bongo, kumpare kita, pero isa kang traidor. It started way back in 2021 when Sara is leading in a survey for president but Digong pushed Bongo to run for president and he as VP. It did not materialize since there was a heated argument between Sara and Digong. In the end, Digong, who could not control Sara, succumbs to the wishes of her daughter. Digong asked Bongo to withdraw as president candidate and he as VP. GMA advised Sara that she still lacks a making of a president and has to be BBM first. Hence, the unity was born in a forced wedlock. The rest was their history. So Digong could have supported the winning choice, that is Sara, but the infighting and the siblings with Bongo and Hanalet did not allow to happen. And away-away sila mga kaibigan, noon pa yan sila nag-away-away, no? Itong pamilyang to kasi nga dahil nga may mga nagsasabi si Bongo daw yung pumapagitna lagi. Hindi makaporma yung mga magkakapatid na Sara. Hindi sila makaporma kasi pumapagitna lagi si Bongo at si Bongo daw ang palaging nagpipigil, no? May mga ganyang may mga ganyang balita since 2021 pa, no? Na kapag gustong kausapin ni VP Sara si Duterte ay kailangan pa daw makipag-usap no kay Bongo at kailangan pa daw magpa-schedule kasi hindi daw pwedeng porque anak pupunta o kakausapin, hindi daw pwede, kailangan daw magpa-schedule. So ganyan po, kaya ganyan po yung kanilang alitan, no? Grabe po. So eto na mga kaibigan, kitang-kita na natin no na si Bongo ay wala, hindi man lang niya chinek si Duterte sa The Hague. So ano yan? Ano yan mga kaibigan? Bakit ganun? Malapit siya kay Duterte, di ba? So bakit ganun? Bakit wala siya sa tabi ni Duterte? Hanggang ngayon, mga kaibigan, March 11, nung si Duterte ay dinala sa The Hague, March 11, ano na ngayon? March, April, May, June, July, August. Mag-August na, mag-August 11 na, mga kaibigan. So, 5 buwan, natiis ni Bongo na hindi man lang bisitahin si Duterte sa The Hague. Ano yun mga kaibigan, no? So, kung talagang siya ay malapit, no, kay Duterte at itinuturing niya itong ama, bakit wala siya at hindi niya pinupuntahan man lang si Duterte? Diba? So, ano pa mga kaibigan? Ito, Sara is blocking him, no? Sabi dito, Sara is blocking him. Now, Sara controls all access to PRRD through Attorney Kaufman, who are managing all ICC-related movements. So, yan mga kaibigan, no? Nakikita natin ngayon sa social media, ang daming post, mga reklamo, no? Reklamo ni Hanilet, hindi nga daw siya, matagal na daw siyang nire-red flag, hindi daw siya pinapapunta, no? Hindi na siya pinapakausap. Guys, sino ang may power ngayon? Ang power ngayon wala na kay Hanilet, na kay BP Sara. Dahil si BP Sara ang umaasikaso ng kaso ni Duterte. Si BP Sara ang nag-arrange ng lahat ng mga abogado ni Duterte at si BP Sara din ang nagbibigay ng instructions dito kay Kaufman. Diba? Kaya si Kaufman, malakas ang loob na i-barred o sabihin dyan kinahanilad na ay hindi kayo pwedeng dumalaw. Kasi may instruction yan ni BP Sara Duterte. Hindi naman yan basta-basta mag-i-instruct na, uy, hindi ka pwedeng dumalaw, alam naman yan na partner yan ni Duterte ng mahabang panahon. Di ba? Makes sense mga kaibigan. Hindi yan gagawin ni Kaufman kung walang sinabi or walang instruction sa kanya si Sara. So kitang-kita natin ngayon mga kaibigan dito, mukhang merong revenge na nangyayari. Mukhang ito na ba yung revenge na ilang panahon mga kaibigan, no? Ilang taon din sila, itong magkakapatid na mga Duterte, na mukhang out of place sila sa pamilya, no? Kasi si Digong ay nandoon kay Hanilet, kay Kiki. At ang mga close nila, sina Bongo. So ngayon, na si Duterte ay nasa The Hague, out of place naman ngayon etong sina Hanilet at sina Bongo. Sila naman ngayon, bumaliktad mga kaibigan bumaliktad yung sitwasyon. Sila naman ngayon ang hindi na makakalapit kay Duterte. So bumaliktad po. Yung mga nangyari noon, kina VP Sara Duterte ay nangyayari naman ngayon
kina Hanilet at kina Bongo, no? So, kaya mga kaibigan, no, pinapadaan lang po, no, ni VP Sara Duterte kay Attorney Kaufman ang lahat. Yan po ang kumakalat ngayon ng mga balita. Kaya malakas ang loob ni Kaufman na sabihan, no, itong si Hanilet na hindi na sila pwedeng pumasok at kausapin itong si Duterte, no? Okay. So yan. Kung makikita natin mga kaibigan, no, matagal na silang nag-aaway. Noong 2022 naman, ayaw ni Sara na tumakbo, no, with Bongo. Noong 2021 yan, no, nung panahon ng kampanyahan, ayaw tumakbo ni Sara na kasama Bongo. Matatandaan natin noon mga kaibigan na umiyak pa si Bongo, 'di ba? Umiyak si Bongo sa harap ni ni PRRD. At sabi pa nga ni PRRD, "Bong, bakit ka iiyak? Meron diyan may ano pa diyan, no? Bakante ang presidente. Magpresidente ka. Huwag ka iiyak." 'Di ba? Natatandaan niyo 2021. Hindi pa 'yan. Bukod doon, umiyak pa talaga sa publiko. Umiyak pa talaga sa publiko si Bongo doon sa kanyang speech habang nandoon siya sa isang malasakit center, no? Umiyak siya at sabi niya, kasi daw naka-ready na siya na eto magba-vice president siya pagkatapos biglang ganito yung nangyari. So umiyak talaga siya, no? At yun nga, pinapatahan siya ni Duterte at sinabihan siya na huwag kang umiyak. Nandiyan, no, yung pwesto, bakante, presidente. Magpresidente ka. Diba? Yan po yan mga kaibigan. No? Kaya ngayon mga kaibigan, kitang-kita natin na divided na po ang kampo ng mga Duterte. Paksyon ni VP Sara at ito po yung paksyon ni Bongo. No? Pagdating naman po sa nanay ni na VP Sara Duterte, wala namang pakialam yun kay Duterte. Di ba sabi nga niya, wala daw siyang pakialam kay Duterte. Magmula nung iniwanan niya si Duterte dahil nabuisit siya dahil sa sobrang pagka-babaero, magmula nung iniwanan niya, wala na siyang pakialam kay Duterte. So makita nyo, may isang statement, walang nilalabas yung nanay ni Sara. Kasi nga, wala talaga siyang pakialam. Makawala man si Duterte, mabulok man siya dun sa kulungan, wala siyang pakialam totally, no, kay Duterte. Ganyan po kasakla. Hindi na po sila mag-asawa eh. Annulled na po sila, matagal na, no? So, ito pa. So, yan nga po, nag-away-away na sila. So, kasi ito si Bongo, no? Itong si Bongo remained loyal to Hanilet, not Sara. Ang totoo, yan si Bongo at saka si Inday ay hindi talaga yan sila magiging okay dahil iba po ang side nila. Si Bongo kay Hanilet at ito namang si Sara, siyempre, galit na galit siya dahil nga sa nangyari, no? Dahil si Bongo daw, nababalita na si Bongo daw ang naging dahilan para itong si Hanilet at si Duterte ay maging ganon. Dahil daw yan kay Bongo. Si Bongo daw ang lumabas na tulay, no? So, mga kaibigan, no? Natin yung ano. Okay. So, mga kaibigan, no? Ito na. Ang problema niyan. Etong si Bongo, mga kaibigan, at saka si VP Sara. Natitiyak ko, mga kaibigan, no? Magkakaroon na naman ng clash yung dalawang yan pagdating ng 2028. Tingnan nyo, si Bongo ang naging number 1 senator, no? Itong 2025, naging number 1 senator siya. Tapos si VP Sara Duterte, merong ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. O ngayon, ito na. Kung titignan natin, mga kaibigan, between Bongo at saka si Sara Duterte, kapag yan sila ay naglaban sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas, halimbawa silang dalawa lang, yung sila lang dalawa talaga, walang ibang lalaban, halimbawa silang dalawa lang, sa tingin nyo pipiliin ng tao si Sara? Hindi. Mas pipiliin ng tao si Bongo. Pagtsatsagaan ng tao si Bongo para lang hindi manalo si Sara. Yan po yung mga kaibigan ang mangyari dyan. No? Kapag naglaban ang dalawa, makikita nyo, mas mananalo pa si Bongo kaysa kay Sara. Dahil at least mga kaibigan, si Bongo, makikita mo, mahinahon magsalita. Hindi nagbabanda na magpapatsugi. Gayong nasa loob ang kanyang kulo. Mga kaibigan, nasi-sense ko yan, nasa loob ang kulo niya.
no? Pero at least hindi siya ganoon ka kabrutal na walang nakala mo ay walang pinag-aralan na katulad ni Bibi Sara. Kaya pag naglaban ang dalawang yan, natitiyak ko sa inyo, mas pipiliin pa ng tao si Bongo. Dahil kahit pa paano mga kaibigan, si Bongo ngayon ay may ginagawa. Samantalang si Bibi Sara ay nandoon. Halos kalahating buwan na namamasyal, nag-world tour at naninira sa ating gobyerno at naninira sa Pilipinas. Sabi nga niya, di ba? Nakapunta na daw siya, pumunta daw sila sa The Hague, pumunta sila sa Qatar, pumunta sila sa Australia, pumunta sila sa ibang bansa, pati sa South Korea. Sabi pa niya, sa lahat ng bansang napuntahan ko, wala sa kalingkingan ang Pilipinas. My God! Sa lahat daw ng bansang napuntahan niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. At anong pang sabi niya? Kasi wala daw ni isa ang nagsabi na, oy, ibangon natin ang Pilipinas. Oh. So sa sinabi niya, para na rin niyang inamin niya na ang tatay niya ay walang malasakit sa bansa at ang tatay niya ay hindi man lang ibinangon ang Pilipinas. Kasi yung tatay niya, natapos na 6 na taon eh. Si PBBM may 3 taon pa. So kung meron mang mga pagkukulang si PBBM sa 3 taon na nagdaan, maari niya itong bawiin at maari niyang ipa-improve sa 3 taon na natitira. May pag-asa pa, ibig sabihin. Samantalang si Duterte, tapos na yung 6 na taon niya. Kitang-kita na natin ang resulta. Wala. Bagsak ang Pilipinas. Baon tayo sa utang. 13 trillion ang iniwan ni Duterte. Nag-iwan pa ng 30,000 na EJK. Nag-iwan pa ng mga pogo, kabi-kabila ng mga high crimes, torturing, murdering, scamming, at lahat-lahat na. Nag-iwan ng napakaraming mga angulumbat, katulad na lang ng mga farmery. Nag-iwan ng napakaraming masasamang bagay, katulad na lang ng mga missing sa bungero na ayun, lahat tsugi na. Nag-iwan si Duterte ng napakaraming problema. Napakamahal na bigas, 75 pesos pataas ang bigas dahil sa rice tarification law ni Duterte. Na ngayon ay ginawa ni PBBM lahat ng kanyang makakaya para i-reverse ang lahat ng yan at para pagandahin ang ating agrikultura. Ngayon meron ng 20 pesos na bigas. Saan ka pa? Kaya mga kaibigan, itong si Duterte, walang may pagmamalaki. Kung titingnan natin, may tama yung sinasabi ni Sara. Tama si Sara. Na sa mga nagdaang panahon, wala ni isang nagpabangon sa Pilipinas. Tama naman siya sa sinabi niya. No? Pero, naiinis lang ako, naiirita sa sinabi niya na sa lahat daw ng bansa na pinuntahan niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Doon pa niya talaga sinabi sa Korea, siniraan niya ng gusto ang Pilipinas sa South Korea. Grabe mga kaibigan, grabe ang pagkabangag ni Sara. Sobrang bangag. Bukod sa bangag, ay sira pa ang tuktok. Nandun ka, South Korea, sisiraan mo ang Pilipinas? Sasabihin mo na wala sa kalingkingan? My God, anong klase kang tao? Pilipino ka ba? Hindi wow, magpalit ka na ng citizenship mo. Di ba? Okay, pakita ko sa inyo ang paninira ni Sara sa Pilipinas. Wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Guys, wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Okay. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala kang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa nito ang Pilipinas. Dahil wala nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Sa kahit. See? Kita nyo na? Narating niya mga bansa dahil pumunta siya sa Netherlands, Australia, madami siyang mga sinabi. Tapos yung sinabi niya yung ngayon naman dito sa inyo, South Korea. Wala sa kalingkingan ang Pilipinas. Grabe, manira sa ating bansa. Grabe. Vice Presidente ka ng Pilipinas, sisiraan mo ng ganyan ang Pilipinas? Masyado ka namang bangag. Grabe yung pagkabangag mo. Magpa-drug test ka nga.
Sisiraan mo ng ganyan ang Pilipinas? Kita mo, nasa ibang bansa ka. Pumunta ka na sa China at doon ka na tumira. Huwag ka nang bumalik sa Pilipinas, hindi ka na kailangan ng mamamayang Pilipino dito. Okay na kami, presidente lang, tama na. Okay na kami kay PBBM. Total, hindi naman nararamdaman ang presensya mo as Vice President. Hindi namin nararamdaman ng taong bayan ang presensya mo as Vice President. Sanay na ang taong bayan na wala kaming Vice Presidente. Dahil kung magkakaroon nga lang ng Vice Presidente kung katulad mo lang, wag na. Wag na uwi. Wag na uwi. Wag na. Dito na lang kami. Tama na lang ang Pangulo. Kaysa magkaroon nga ng Vice Presidente, wala namang ginawa kundi ang manira. Diba? Naninira lang. Yan, diba? Panira lang siya, no? So, tingnan pa natin tuloy natin. Yeah. So ito guys, pagdating ngayon sa 2028, ang gagawin, ang patatakbuhin ng PDP laban na presidential bet ay si Bongo, hindi si Sara. Bakit? Hindi naman PDP laban si Sara eh. Di ba 2021 sinusuka nga niya ang PDP laban eh. Ang PDP laban ay si Bongo. PDP laban si Bongo. Si Sara naman ay hindi. Di ba? Kahit noon, nung panahon ng eleksyon, isinusuka nitong si Sara Duterte ang PDP laban. Ayaw niya sa partido ng PDP laban, sa partido ng tatay niya. Anong sabi niya noon, nung pinapatakbo siya doon sa PDP laban? Ang sabi niya, masyado daw magulo yung partido na yan. Sabi pa nga niya, ayusin niyo muna yung ayusin niyo yung partido niyo, ang gulo-gulo. Kasi guys, kaya magulo ang PDP laban. Magulo yung leader nila eh. Si Duterte. Magulo ang leader nila. Magulo ang pamilya ni Duterte. Kaya pati partido niya, magulo din, hindi niya maayos. Kaya ang nangyari sa bansa natin, pag alis na, kitang-kita mo, yung resulta, magulo siya. Kaya ang bansa natin, gumulo din. Diba? Ganun talaga, kapag ang leader magulo, magulo lahat. Ngayon, ang leader natin, maayos na lahat. Maayos ang leader natin sa pamumuno. Kaya ang Pilipinas ngayon ay talagang maayos. Kita nyo yung World Bank. Yung World Bank, mga kaibigan, ay hindi yan nakikipag-partner sa panahon ni Duterte. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, nakipag-partner ang World Bank para sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Diyan mo makikita na ang Marcos administration ay meron silang nakikita na maganda na ginagawa, na umuunlad ang ating bansa. Diba? Hindi nakipag-partner ang World Bank sa panahon ni Duterte. Inisnab nga nila yun. Yung si Duterte. Pero ngayon, si PBBM, nilalapitan. World Bank mismo, nandito at nakipag-partner. Siguro naman, kung nanonood kayo ng presidential communications, nandun. No? Yung ang World Bank nakipag-partner, nandun sa ceremony, makikita nyo. At nandun, nagsalita yung executive ng World Bank at kung bakit sila nakikipag-partner ngayon sa Pilipinas. Dahil nakita daw nila, ang Pilipinas ay isa sa fastest growing economy ng Asia. Ang halos lahat ng bansa ngayon ay nahihirapan financially, lumulubog ang ekonomiya, pero ang Pilipinas ay umaangat. Diba? Yan ba yung sinasabi ng bangag? Isang pangulo na mayroong direksyon, isang pangulo na pinaunlad ang ating bansa, isang pangulo na inayos ang sistema ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. O saan ka nakakita ng ganyang klaseng bangag? Diba? Ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Pahiya. Diba? So ito pa. Okay. Yan. Si Bongo, he is a PDP laban's only bet kasi hindi naman PDP laban si Sara. Diba? Natatandaan niyo mga kaibigan, noong siya ay tumakbo ng Vice Presidente, guys, inadapt pa siya, inampun pa siya ni SMR. Inampun pa ni Speaker Martin Romualdez si Sara Duterte para lang makatakbo siya.
ng Vice Presidente. Kasi hindi siya makakatakbo as Vice Presidente dahil wala naman siyang partido. Wala siyang national party. Ang party ni Sara ay hugbong na pagbabago ng isang lokal. At hindi mo pwedeng gamitin ang hugbong ng pagbabago sa pagtakbo ng Vice Presidente kasi lokal lang yun, local party. Ay ang ginawa ni Speaker Martin para si Sara Duterte ay makatakbo. Inampun niya sa kanyang naka-CMD. Inampun siya ni Speaker Martin. Pagkatapos nung nanalo, mga kaibigan, walang walang utang na loob. Samantalang sa speech niya, sabi niya, lahat siya, dugo, pawis, luha. Kay Speaker Martin yan. Maraming salamat. I'm grateful. Tapos hindi daw siya pinapabayaan. Busog daw siya palagi. My God. Pagkatapos ngayon, ano nang ginagawa niya? Sinisiraan na niya yung isang tao na malaki ang itinulong sa kanya. Na kung hindi dahil kay Speaker Martin, wala siya ngayon sa pwesto niya. Diba? Yan mga kaibigan, si Sara Duterte ay isang napakalaking ungrateful. Wala sa kanyang utang na loob, no? Hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit man lang sana, kahit hindi siya tumanaw ng utang na loob, okay lang yun eh. Pero gawin na lang niya, wag na lang siyang manira kay Speaker Martin. Yun na lang ang gawin niyang parang out of respeto, utang na loob. Kasi mga kaibigan, tinulungan siya eh. Kung hindi dahil kay Speaker, hindi siya magiging Vice Presidente. So dapat yun na lang ang ginawa niyang consideration na hindi na lang niya sana sinira si Speaker. Pero wala talaga mga kaibigan. Ungrateful at talagang bastos. No? Wala siyang nakikitang yung nakaraan. No? Hindi niya nakikita yung tulong na ginawa sa kanya ni Speaker Martin. Diba? Napakabuting tao po ni Speaker Martin. Yan. So, mga kaibigan, sino kaya ang aampun kay Sara Duterte pagdating ng 2028? Sino kaya ang aampun sa kanya para siya ay makatakbo bilang presidente? Ay yung PDP laban, isinusuka niya. So, tingnan natin kung makikiusap siya sa PDP laban, pwede ba ako nalang magpresidente dyan? Hey guys, si Bongo. Si Bongo. Alam natin. Si Bongo ang magiging standard bearer ng PDP laban, hindi si Sara. Diba? Yan ang totoo mga kaibigan. So, yan po ang totoo, no? Hindi po tayo dito fake news, no? Okay. So, recall lang natin itong isang 2021 to ng August 25, 2021, President Rodrigo Duterte and Senator Bongo should publicly own up to their supposed plans to run for top government posts in the 2022 election. Davao City Mayor Sara Duterte said on Wednesday, Sara Duterte Carpio told Duterte and Go, her father's longtime aide, to stop using her in crafting their final decision for the upcoming polls. So ito po yung sinabi ni Sara, no, noong 2021 na wag daw siyang gamitin, no? Sinabihan po niya yung kanyang tatay at si Bongo na tumigil na kayo, wag niyo akong gamitin sa ambisyon ninyo na sa 2022 polls, no? So ito po yung kanilang pag-aaway, no? Nag-aaway po sila since mga kaibigan 2021 hindi lang 2021 guys, matagal na po yung alitan, no, ng Bongo, Sara, at matagal na po na ang magkakapatid na Duterte ay may sama ng loob sa kanilang tatay. Napakatagal na niyan guys, no? So, this was after Duterte and Go said they will back out of the race if she decides to run for president, with her controversial father explaining that he does not want to create a poor political image by having both of them seeking public office, no? So sabi niya, if they can confirm it privately, then I do not see the reason why they cannot be candid about it to the public. Sara Duterte Carpio statement. They should simply present to the people what they can offer to the country and how they can help our fellow Filipinos. So sinabihan po niya yung tatay niya at si Bongo na tumigil na sila, no, sa kanilang ginagawa na mga publicity at huwag daw siyang gamitin, no? Sinabihan po niya ang kanyang tatay. So, yan po mga kaibigan, yung pag-aaway po nila yan, no? Ito naman, yan, si Bongo, keeper of the Duterte brand. So, si Bongo daw po mga kaibigan, ang kumbaga magmamana ng Duterte brand at hindi daw po si Sara Duterte, no?
So the Duterte camp would rather ignore the obvious realignment with their ranks that pits go against Vice President Sara Duterte. No? So Senator Bongo rise to the top slot in the February survey of Pulse Asia has been interpreted by the DDS as some sort of divine message. The durability of Duterte magic is still unfathomable in its lingering grip on a segment of electorate. No? So sabi po dito, beyond the Duterte camp would rather ignore the obvious realignment within the ranks that pits go against Vice President Sara Duterte. So Senator Bongo, no, si Bongo daw generates as much excitement as melting ice, but you have to admire the man for his uncanny ability to distance himself from the controversies holding Duterte's allies like his fellow re-electionist Ronald Bato de la Rosa. So ito pong mga kumakalat na balita, no, na eto nga daw mga kaibigan, etong si Bongo ang magiging kumbaga tagapagmana ng Duterte brand. Hindi si Sara, kundi si Bongo. Eh yan naman 'di ba yung yung gusto talaga ni Duterte, si Bongo po ang maging presidente at hindi naman talaga si Sara. So maraming nga po nung nagsabi no na parang mas anak pa daw ang turing ni Duterte kay Bongo kaysa kay Sara. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng parang malaking selos noon, no? Yung mga Duterte na mga siblings dahil po mas anak pa ang turing ni Duterte kay Bongo kaysa kina Sara, no? Yan. So yan po mga kaibigan. Ngayon kitang-kita na po natin yung conflict nila, no? At sa mga susunod po na mga araw ay mas makikita pa po kung paano no yung conflict nila, mga kaibigan, yung kanilang pag-aaway dahil nga po dito kay dating Pangulong Duterte na nasa The Hague, no? So basahin natin yung ang reklamo ni ni Abansenia, no, ni Hanelet. Okay. Hanelet, kay Attorney Kaufman, diniprive mo ako na mabisita si Digong. Yan. So, yan mga kaibigan ha. Hindi na siya pwedeng bumisita, mga kaibigan, no? Si Hanelet. Ito. Ayan, si Hanelet, inakusahan siya ni Kaufman ng pagbabawal sa kanya na bumisita. Inakusahan ni Hanelet Abansenia, common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Nicolas Kaufman, na dahilan umano kung bakit hindi siya makabisita sa kanyang partner sa ICC. Ayon kay Abansenia, sinuspindi ni Kaufman ang visitation rights niya dahil umano'y pagsasalita niya sa kaso ni dating Pangulong Duterte na walang permiso. Sinabi ko kay Mr. Kaufman, I have nothing against you. Please don't deprive us or let us ask other people or ask legal opinion from the lawyers. Sabi ni Abansenia. Sabi ko nga sa kanya, baliktad kaya tayo. Ikaw kaya ang nasa loob, ano kayang gagawin ng asawa mo? Dagdag pa niya. Nangyari ang pahayag matapos ang hinuwaan sa pagitan ni Kaufman at ni dating presidential spokesperson, Harry Roque. Yan. So, mga kaibigan, no? Alam naman natin na pinapapasok talaga sa mga ganyan, no? Mga ganyan. Yung mga legal talaga, legal na asawa. At dito nga po, sabi nga po ni Sara Duterte, no? Tsaka si Baste, mga girlfriend lang ito mga to kasi hindi nga sila legal na asawa. So, tinatawag lang po sila ng mga girlfriend, no? So, ibig sabihin, kapag girlfriend ka lang, wala ka namang karapatan. Kasi wala ka namang legal ban, no? Kay Duterte. So, girlfriend lang, walang legal na banding. So, wala kang choice kundi sundin na lang. Bawal kang pumunta, wala namang gagawa kasi bawal ka no? So, sabi ko nga po mga kaibigan, hindi naman din po magkakalakas ng loob ng ganyan itong si Kaufman kung wala po sa kanyang kumukumpas. At yan nga po, sabi po ng marami, ito ay malamang na utos, instructions ni Sara Duterte. No? Instructions siya ni Sara na huwag nang papasukin si Hanelet, si Harry Roque, at maging ito daw si Bongo. No? Ay barred na rin o hindi na rin papapasukin. No? So, tingnan lang natin sandali ito. No? Itong post ni GIL Review TV.
Yan, tingnan natin kay GIL Review TV. Tingnan natin yung kanyang post. Ang sabi niya dito, bistado ang galawan ni Sara. Obvious na, naglilinis na siya ng kanyang bakuran. Unti-unti nang binabaklas si Bongo at Hanilet dahil alam ni Sara, silang dalawa ay magiging harang sa mga plano niya. Pati si Harry Roque, nadamay na din. Pinalalayas ni Attorney Kaufman si Roque at pinapauwi na ito sa Pilipinas. At ito pa, nag-aaway na din ang mga DDS fake news bloggers. This is a political purge. Ang labanan sa pagitan ni Sara at Bongo ay hindi guni-guni. Ito ay nangyayari na. Kaya nga kung mapapansin mo, hindi natin nakikita si Bongo na bumibisita kay Digong sa Dahig. Wala ni anino man lang. Pati si Hanilet na malapit sa puso ni Bongo, pinagbabawalan na din na bumisita kay Digong sa kulungan. At mayroon lamang isang paliwanag, hinarang sila ni Sara. Kinokontrol na ngayon ni Sara ang lahat ng access kay PRRD sa pamagitan ni Attorney Kaufman na namamahala sa lahat ng mga paggalaw na nauugnay sa ICC. So bakit nga ba hindi makagalaw si Bongo? Simple, he knows kung pupunta siya, hindi rin siya makakalapit. Matagal na silang mag-aaway noong 2022 pa. Ayaw ni Sara tumakbo kasama si Bongo. Matatandaan ang PDP laban na hawak ni Bongo, binira ni Sara ng lantaran na natiling tapat si Bongo kay Hanilet, hindi kay Sara. Ang totoo, hindi kailanman magkampi si Bongo at Sara. Ngayon, ginagawa lang itong opisyal ni Sara sa pamagitan ng pagbubura sa kanya. Hanapin ko lang guys yung video na nahuli po si Maharlika na nadulas po si Maharlika at nasabi niya na nanggaling yung mga instructions mga kaibigan kay BP Sara Duterte. So parang ibig sabihin na yung mga instructions ng paninira nanggaling lahat kay BP Sara Duterte, So, sino ang nag-utos sa'yo para sabihan ako, si Harry Roque, na hindi pwede mag-Marcos, magbangag-bangag, at sino talaga ang nag-utos sa inyo, sa grupo ninyo, na mag-S yung isang babae? Kasi na-confirm namin sa Office of the Vice President na walang ganong instruction. At na-confirm namin sa Office of the Vice President na walang ganong instruction. I'm not here para Huli. Ang isda, nahuhuli sa bibig. So ngayon mga kaibigan, confirm na lahat pala ng mga ginagawa ng mga DDS na to, na nasa Dahig, at lahat pala ng ginagawa ng kanilang mga influencer ay instructions ng Office of the Vice President. Confirm! So tama pala yung sinasabi ni Peebles Talakera na dating DDS na ngayon ay nasa BBM camp na. Tama pala yung sinasabi ni Peebles Talakera na si BP Sara Duterte ang nangunguna sa paninira kay PBBM. Di ba? Ang sabi ni Peebles Talakera, yung mga panahon na sila ay nasa kasagsagan ng may isog rally, may dumadating daw na mga banner, BBM resign. Mga tarpaulin, BBM resign. Andyan daw, nagdi-deliver yung mga lalaki. Magtatanong, saan po namin lalagay ito, ma'am? Tinanong daw niya yung mga lalaki, kanino po ba galing yan? Kay BP Sara Duterte po. So, ibig sabihin, traidor pala talaga. Traidor! Biruin mo mga kaibigan during that time, ginagawa pa siya ni Pangulong Marcos na caretaker ng ating bansa. Tuwing umaalis si PBBM, siya ang caretaker ng bansa. Maayos, nakangiti sa harapan ni PBBM, yun pala, sinasaksak siya, patalikod. Traidor! Di ba? O ngayon, kitang-kita na natin. Ulitin natin. Traidor. Di ba? Kitang-kita ang pagka-traidor. Mahirap guys ang mga taong traidor. Kasi kapag ang tao traidor, walang sinisino yan. Kahit sino, tatraidorin yan. Mahirap yan. I have another question. So, sino ang nag-utos sa'yo
para sabihan ako, si Harry Roque, na hindi pwede mag-Marcos-Marcos, magbangag-bangag, at sino talaga ang nagputos sa inyo, sa grupo ninyo, na mag-test yung isang babae. Kasi na-confirm namin sa Office of the Vice President na walang ganong instruction. I mean, na-confirm namin sa Office of the Vice President na walang ganong instruction. Para Ano ngayon? So, ibig sabihin mga kaibigan, yung ginagawa nila na yan na paninira sa ating Pangulo, mga instructions pala yan ng Office of the Vice President. Galing, no? Ginamit talaga ang ahensya. Ginamit talaga ang ahensya para manira. Kaya naman pala tuwing siya ay merong press con, naninira siya sa Pangulo natin, ang gamit niya yung page ng Office of the Vice President. Grabe, ano, mga kaibigan, grabe. Ay, yan ang mga gusto ng DDS. Traidor. Yan ang gusto ng DDS. Traidor. Kitang-kita natin, oh. Wala naman daw instructions na gano'n, na-confirm namin sa Office of the Vice President na wala naman daw instructions na gano'n. So, ibig sabihin, mga kaibigan, doon pala sila kumukuha ng instructions sa Office of the Vice President, doon pala kumukuha ng mga instructions ng paninirang puri. Mga kaibigan, kung pagbabasihan natin yung video, yun ang lumalabas. Diba? Pero hindi natin alam how true. Pero kung titingnan natin ang video, yun ang lumalabas. Na doon sila kumukuha ng instructions sa opisina ng Vice Presidente. Huling-huli ang traidor sa bayan. Huling-huli ang traidor sa bayan. Diba? Ay, nako, traidor sa bayan. Kaya naman pala, ipinagkakanulo ang Pilipinas sa ibang bansa. Sinisiraan ang Pilipinas sa ibang bansa para sa sariling ambisyon. Kaya naman pala, di ba?